tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang An Anatomy of Poverty and Suffering. Indeed, the Lord is glorious, the Lord is powerful, pero nakakapagtaka bakit maraming suffering, maraming paghihirap sa mundo. Ano ang papel na ginagampanan natin at ating mga pananagutan para rin sa ating mga paghihirap? Well, there is so much poverty and suffering, we should ponder our responsibility why such things that are not desired by God for us happen. Ang pag-aaral po natin, pinamagatan, An Anatomy of Poverty and Suffering. Isa pong pagsusuri ng pagdarahop at pagdurusa. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na makapangyarihan at ngayon nawa ang kaliwanagan nyo maghari sa aming puso, maunawa namin itong hiwaga ng pagdarahop, paghihirap, pagdurusa at nang makita namin na aming mga pananagutan upang ito ay maiwasan at mawala sa aming buhay. Nawa Panginoon, kami po inyong pagpalain ng iyong kaliwanagan, karunungan. Biyayaan niyo po kaming maunawa ang mga malalalim na bagay. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at linisin niyo kami sa aming mga karumihan. Ayaw namin magkaroon ng sagabal sa paglapit namin sa inyo. Sinusuko namin maging aming mga alalahanin, mga iniisip, mga pinoproblema, kinakatakutan. In the name of Jesus, we surrender all this, O God, at your feet and ask you, take them away from our hearts and fill us with your peace, with your wisdom, with your strength. In the name of your Son, Jesus, we pray. Luke 15:11-12, meron pong ikinukwento ang Panginoong Jesus dito. There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. A very familiar story. Merong magkapatid, at yung bunsong kapatid, na kababatang kapatid na lalaki, nagsabi sa tatay niya, ibigay na daw yung parte niya, yung mamanahin, at gusto na niya yon na masarili. Ang ama naman, hinati ang kayamanan at binigay sa kanyang bunsong anak na humihingi yung parte niya. Luke 15:13-16. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him out to his fields to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So matapos niyang hingin ang kanyang parte, ay ito'y kanyang tinipon at siya'y naglayas. Ng ibang bayan, naglagalag siya. At sinasabi sa atin na siya ay nagpasasa sa kayamanan na kinuha niya sa kanyang ama at isang uri ng buhay na sobrang paggastos, sobrang pagpapasarap ang kanyang tinamasa. Pero nung maubos na ang kanyang pera, hindi naman nagtagal ay naubos din, nagkaroon pa ng palawang-alawa siyang problema sapagkat yung kanyang bayan na pinuntahan nagkaroon ng taggutom. Nung araw po, usong-uso yung taggutom kasi hindi pa masyadong namamanipulate ng mga tao ang environment nila, walang mga dams, kaya pagka hindi umuulan, talagang walang crops, walang tubig. Hindi nila nakokontrol ang ilang bahagi ng kalikasan na makakatulong sana sa food production. Tsaka pag nagkakaroon ng sakit ang mga tao, hindi pa nade-develop ang medisina, nagkakahawa-hawa, nagkakaubos ang mga tao. Kaya napakaraming salot na pumipinsala sa pang-araw-araw na buhay ng tao noong unang panahon. Ito ang nangyari sa lalaking ito. 2 uri ng salot. Isang personal, naghirap na siya, at pangalawa, yung kinalalagyan niyang lugar, naghirap din kasabay niya. Kaya ang ginawa na lang niya, siya ay nangamuhan
Dati siyang mayaman dahil may minana pa, pero ngayon namasukan na lang siya sa isang tagaron sa bayan na kanyang pinuntahan at ang naging trabaho niya tagapagpakain ng mga baboy. Obviously, ang bayan na pinuntahan niya ay labas sa bayan ng Israel, kaya kasi nag-aalaga ng baboy yung mga tao, hindi naman kinakain ng mga Israelites ang baboy. So, nasa ibang bansa talaga siya, malayo. At nabaligtad ang sitwasyon. Dati siyang maluho, magastos, wild living. Ngayon, naiinggit na siya sa mga baboy kasi yung mga baboy may regular na kinakain, siya wala. Anong uri ng pagkakahamak at pagbaligtad ng kapalaran yung ikaw na dating mayaman ay pati sa baboy ay mainggit dahil mabuti pa sila at may kinakain. Ano sa kasaysayan na ito ang katitingnan natin ng aral sa pag-unawa ng kahirapan at pagdurusa? What are the elements and ways to and of poverty that we can see from the story? First of all, one way to poverty is by making foolish decisions. Making mistakes while young. Isa po yan na babala na may kasunod na hirap kung gumagawa tayo ng mga maling desisyon. At pagkatapos, meron tayong mga pagkakamali habang bata pa tayo. Siyempre, yung bata wala pang masyadong alam, pero may kayabangan siyempre ang mga bata dahil akala nila marami na silang alam. Gagawa sila ng mga hakbang na mapusok, mali, at ang kakauwian nito, kahirapan, pagdurusa. Much poverty, and many poverty cases are made in childhood. They are made in early years. May mga taong bata pa lang nakatakda ng maghirap. Kitang-kita mo sa takbo ng kanilang isip, sa takbo ng kanilang pamamaraan sa buhay, maliban nilang magbagong loob sila at maiba ang takbo ng hangin, patungo sila sa kahirapan. Kaya maraming mga matatanda ay mapili sa nililigawan ng kanilang mga anak o apong lalaki o mapili sila sa ine-entertain ng anak o apo nilang babae kasi nakikita nila doon sa lumiligaw o nililigawan na parang patungo sa gulo ang buhay ng taong ito. At dahil sa karunungan ng mga matatanda at sa dami na nang nakita nila, sabi naman ni Solomon, walang bago sa mundo, lahat luma na, paulit-ulit lang. So makikita mo yung mga senyales kung patungo sa dilubyo ang isang tao. Hindi mahirap malaman yon. Kaya yung mga iba disapprove. Ito namang umiibig na bata, batang dalaga, talagang kulay rosas ang pag-ibig, walang inisip kundi si guwapito. Pero pagka siya iniwan na, nasalanta, nagdusa, sasabihin, tama pala ang nanay ko. Kaya lang, para na siyang intramuros, guho-guho na. Ruins na siya. Kung nakinig lang sana sa matanda, agad. Marami naman mga lalaki, pinipigil ng magulang sa nililigawan nila, akala nila, inaagawa lang sila ng kaligayahan. Pero yung pala talagang problema ang babaeng ito pag naging bahagi ng iyong buhay. Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Talaga daw kakambal ng kabataan ang mga kung ano-anong kahangalan at kalokohan sa buhay. Pero sabi, palo, disiplina, magpapatino, magtutuwid sa bata. Pero pag siya ang sinunod mo, marami sa kanyang gagawin patungo sa kapahamakan. Sabi ng Proverbs 6:10, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on to you like a bandit, and scarcity like an armed man. Konti daw tulog, konting pahinga, konting paghalukip-kip, ang kasunod, kasalatan, kahirapan, kawalan ng pera at makakain. Ito, konti pa lang ang sinasabi, konting tulog, konting katamaran ang pinag-uusapan dito. Kung hindi ka lang tamad, magastos ka pa, wild pa ang iyong pamumuhay, as if there's no tomorrow, lalong mabilis ang paghihirap. At ito ang nangyari sa lalaking binabasa natin ngayon, ang kwento ni Jesus. Kaya ang pasubali ni Solomon sa Ecclesiastes 11:9, be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow all the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. O sige, young person, sundin mo ang gusto mo. Habulin mo yung gusto mo sa buhay.
Lahat ng ninanasa mo, kunin mo. Pero huwag mo lang kakalimutan na hahatulan ka ng Diyos dahil sa iyong mga desisyon at mga gawa. So kung tama naman yung ginusto mo at hinabol, di maganda ang magiging hatol sa iyo ng Diyos. Pero kung mali ang ginusto mo at hinabol sa buhay, may kaparusahan, may pagdurusa, nakasunod yan. Hindi ka naman pinipigil kung anong gusto mong gawin. Nakita nyo yung tatay sa kwento who is representative of God, really? Hindi naman niya pinigil eh. Pag may gusto kang gawin na mali, hindi naman bababa ang Diyos mula sa langit para hawakan ang kamay mo, pigilin ka. Hindi. Pinayagan naman ng tatay yun na gawin yung gagawin. At ganoon din ng Diyos ang tatay natin sa langit. Tinuturuan ka, binibigyan ka ng babala, binibigyan ka ng mga pangako, mga warning, pero ikaw pa rin na magpapasya eh. Yung iba sinisisi nila yung genes nila. Kasi lahi kami talagang lasenggo eh, kaya magiging lasenggo ako. Lahi kami na sugarole, lahi kami na matatakaw, lahi kami ng babaero, lahi kami ng ganito. Totoo, may genetic traits ang mga tao, but there's one thing we forget, that every individual has choice. Pwede mong i-override pati genes mo dahil sa choice. Hindi mo pwedeng sisihin ang iyong pituitary glands, kaya naging 3 tuloy ang asawa mo. Di ba? Choice mo yan. So, even among the studies of genetic science, sa Time Magazine, just this month, may lumabas na isang article na yung genes mo, hindi mo kailangan maging kapalaran. Pwede mong labanan kahit genetic makeup with a strong will. At naiiba daw, ayon sa mga pag-aaral, pati yung genetic makeup mo over the generations, kung yung mga tao nag-e-exert ng will and choice. Hindi yan nakadikta na magiging robot ka lang, magiging ganun ka na lang lagi dahil you are genetically predisposed. There is the predisposition, but you have this eminent and preeminent position of choice. At yan ang pinagkaiba natin sa mga hayop lamang. Binigyan tayo ng Diyos ng choice. At sabi sa mga young people, Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Kailan daw pinakatamang alalahanin ng Diyos? Habang bata ka pa. Kasi diyan mo palang ginagawa ang pundasyon ng iyong buhay. Diyan mo palang ginagawa ang direksyon na tatahakin mo sa buhay. Kaya kailangan diyan palang naaalala na ang Diyos. Kaya naman malaking tulong ang mga magulang kung bata pa lang ang mga anak, dinadala sa church, pinapatay ng Sunday school, umaatay ng Bible study, lalong-lalo pinapapunta mo sa Christian schools. Malaki ang chances. Lumalaki ang kanilang pagkakataon na mas lalong maging tuwid sa buhay. Ang pag-alala daw sa Diyos bago dumating ang disaster, kesa yung tapos na, nalaman mong mali, maganda rin maalala ang Diyos kung nalaman mo ng mali ka, pero kung iisipin at aalalahan mo, bago ka pa magpasya at magkamali, lalo namang mabuti kasi hindi ka na-damage. At ano ang problema sa mga kabataan? Akala nila wala nang katapusan ng kanilang kalakasan. Wala nang katapusan at laging may bukas na darating, lagi silang malakas. Pero pag naramdaman mong mahina ka na, maibabalik mo pa ba ang iyong kabataan? Time never comes back. And time could only be invested or wasted. Time could only be used or abused. Ang ginawa ng batang lalaki ito sa kwento, instead of investing time, he wasted it. Instead of using time, he abused it. Kaya bumalik sa kanya. Kasi ang basurang itinatapos mo, babalik sa iyo. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Ano ba dapat ang mauna? Ang magtanim o umani? Kaya dapat kung gusto mong marami kang inaani habang tumatanda ka, magtanim ka na magtanim habang bata ka. Pag nagtatanim ka halimbawa ng lansones pero 90 years old ka na, siguro para na sa mga apo mo yung bunga. Kung nabuhay ka pa na hanggang 110, ay baka makapitas ka pa rin. Pero kung gusto mong matagal na panahong umaani ka, dapat 20 magtanim ka na. 10 magtanim ka na. 15 kung may tataniman ka. Para umaani ka. Umabot ka rin doon. Kasi may panahon ang lahat ng bagay. Ecclesiastes 3:2, there's a time to plant and a time to uproot. Yung uproot, hindi mo naman bubunutin yung halaman para siya mamatay. Kasi kung gabi yung itinanim mo, para ka umani, talaga you have to uproot. So the uprooting there is not negative, but it is also positive. Another element and way to poverty is squandering precious resources.
pag-aaksaya, pagwawaldas ng mga mahahalagang bagay na pwede mong gamitin sa produksyon, sa paggawa ng mabuti at pagtatanim ng mabuti. Halimbawa, time, tulad ng pinag-usapan natin. It is easy to lose time and chances and opportunities. Talent. Itong young man na ito, lumaking may kaya, maaaring meron siyang mga managerial skills, maaaring marami siyang koneksyon sa kanyang sariling bayan na pwede sanang tumulong sa kanya para mas malaki ang production. Pero pumunta siya sa isang lugar na yung support system niya wala eh. So sayang naman yung talent niya, naging tagapag-alaga lang siya ng baboy, bagamat hindi masamang mag-alaga ng baboy. Pero kung may iba ka pang kaya, dinaya mong sarili mo, kung binabaan mo, beneath your qualification, yung gagawin mo sa buhay. Because definitely, your production will be beneath your capacity to produce. So the person betrayed not only time, but also his talent. Naging ganun na lang. And of course, another precious resource that was squandered was treasure. Yung tatlong T, time, talent, treasure. Binigay yan ng Diyos sa atin para paramihin at umunlad ang ating buhay. So there was wealth and money and assets that went down the drain. One thing with money, it is easy to divide it rather than multiply. It is easy to decrease it rather than increase. Kahirap kitain ng pera, kadaling gastahin. Pwede mo yan na pakontiin, pwede mo siyang paramihin, nasa sayo. At marami po sa atin, hangang-hanga ako sa mga Pilipino, hardworking. Pero bakit bihira yung nakakaangat mula sa kahirapan kahit hardworking? Paano pag nagkapera, ang gusto gumasta? Oras na dumating na yung remittance galing abroad, mall na ang mag-iina. No? Bili na agad ng cellphone, bili ng ganito, bili ng ganon, bili ng bili. Bihira yung nag-i-invest. Kaya nakikita nga natin, hinahanga natin sa maraming Filipino-Chinese, hindi naman mayaman nung nagsimula, pero ano't yumaman? Kasi marunong magpigil ang marami. Bagamat di naman lahat, pero marami. Pag may pera siya, imbes bumili ng mahal na cellphone, bibili ng kawali, bibili ng saging na saba at saka panot siya, magtitinda ng banana Q. So yung pera niya kanina, bukas dumami na. Yung bumili ng mga kung ano-anong kaartehan, wala na yung pera niya. Kailangan pa niyang gumastos ng pang-load doon lagi. So naging consumer imbes producer. Pagdating ng panahon, give them 10 years each. Tingnan niyo kung sino magiging amo nino at sino magiging katulong nino. Hindi mahirap isipin. Tapos masama loob mo sa sarili naming bayan, nagiging mga katulong kami. Paano yung mga nagiging amo, yung namumuhunan, hindi yung nagagagasta? Kasi siyempre, pag namumuhunan ka, kung susundin mo lang naman ang batas ng kalikasan, magtutubo ka. Mamaya, dumami yung tubo mo, amo ka na. Si gasta ng gasta, magiging alipin yan. Yung suot nga niyang alahas, isasanglapan yan eh. No, kahit na pamura ng pamura, ibebenta. Pag kailangan na. Binili ng 1,000, ibebenta lang ng 150. Kasi kipit. Di pa lubog ang buhay pag gastos ka lang ng gastos, hindi ka marunong kumita ng pera. Treasure is important. What else can we squander? Youth. Yung kabataan. Minsan mo lang yang sayangin, hindi na yan bumabalik. Kaya pagka hindi ka nagpakatino at nagpakarunong kung anong gagawin mo habang bata ka, maaring buong buhay mo habang ikay matanda, pwede kang maging mahirap. Kasi nasayang. Sabi nung kanta, the day has come for me to pay for yesterday when I was young. Siyempre lahat may bayad. Another precious commodity to be squandered is opportunity. Mga opportunities, pagkakataon. Ang Diyos fair. God is just. Sabi ng 2 Thessalonians 1:6. At maraming pagpapatotoo na ang Diyos ay may hustisya. Everyone gets to have opportunities. Wala pa po ako nakitang tao na hindi nagkaroon ng pagkakataon na paasensuhin ang buhay niya. Iba-iba ang paraan, iba ang kulay, iba-iba ang mga amount ng dumadating sa ating pagkakataon, pero meron. Kahit maliit lang, meron kukuha sa iyo na tindera. Naging tindera ka na nga, wala ka pang aatupagin kundi mag-text. Kaya lahat na lang na meron ba kayong ganitong tela? Wala po. Text and text na ganyan dahil guwapo yung ka-text. Hanggang maabutan ka ng amo mo, tinanggal ka na. Yung pala, kung nandun ka lang at namalagi at magaling, gagawin kang manager ng amo mo hanggang mamaya, partner ka na niya.
Bigla pa siyang namatay, minana mo pa yung negosyo. Nagkaroon ka ng pagkakataon. Pero yung pagtitinda lang ng konti, hindi mo nalalaman na maaaring may malaking puntahan yon. Pag maliit ang utak mo, kala mo yun na lang yun. Merong magtitiwala sa'yo, o ibili mo ako ng ganon, tapos itinakbo mo na yung pera niya, hindi ka na bumalik. Yung pala, kung nagkapalagayang loob, magiging purchaser ka at dadami ang pagkakataon mo sa buhay. Merong mga pagkakatiwalaan mo, o ikaw ang magbantay dyan. Pag talikod mo, ninanakawan ka, syempre naman, malalaman din nung ninakawan mo siya. Ang lahat ng tao nagkaka-chance. Merong empleyado, babali, pag nakabali na, ayaw nang pumasok. Hindi mo alam, yung palang tao na binalihan mo, maraming kakilala, maraming kontak. May nagtatanong, may kilala ka bang mapagkakatiwalaan para gawin kong ganito, ganun? Hindi ka syempre makakasali sa ire-recommenda dahil sa konti pa lang, nang daya ka na. Pagka walang bandy clock sa opisina, lagi kang late. At kahit may bandy clock, lumilipad ka parating sa bandy clock. Pag tuldok-tuldok mo doon yung oras, ang tagal-tagal mo mag-lipstick sa toilet. Hindi ka ba nakikita ng mga may kapangyarihan o hindi ka ba nakikita ng Diyos? Kaya yung iba sabihin, ako, kapuspalad kami. Hindi yan totoo. Lahat ng tao nagkaka-chance. Yung iba lang, binabaliwala nila yung chance, pinapalampas nila. Kasi kumisan, ang liit-liit na pinto, ayaw mong pasukin. Liit naman yan, baliwala. Yung pala, pagpasok mo doon, yun ang daan para sa isang laki-laking oportunidad kung marunong ka lang magpahalaga. Yung iba, pila ng pila para magkatrabaho. Pag nagkatrabaho na, ang gusto, magwelga. Ang gusto, umabsent. Ang gusto, privilege, pero ayaw magtrabaho. Paano ka asenso? Napakarami niya rin sigurong kilala mga kapatid na pinagkatiwalaan na, nabigyan na ng chance, pero winaldas ang kanyang chance. Kaya tuloy, lumayo ang kapalaran. Sa Matthew 5:45, God causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So lahat, binibiyayaan ng Panginoon. Yung iba lang, nakakarating ng malayo at mataas, kasi bawat hakbang ng biyayang ibinibigay sa kanila, iniingatan nila. Hindi nila sinasamantala, hindi nila binabaliwala. But many who remain and become poor waste all of these opportunities. Marami niyan, pagkakatiwalaan mo pero sisirain ang iyong tiwala. Bakit mo pabibigyan ng ibang pagtitiwala? When you are good with little, God gives you more. But when you are not faithful with little, God will never give you much. Dadami lang kasi ang gagawin mong crime. People who become poor or remain poor, usually, not all naman, waste opportunities or waste trust and goodwill and relationships. They waste good foundations and open doors, so they remain miserable. And one sure way to remain miserable is to abuse someone's generosity or trust. Maraming mga ganyan. Ang bait-bait mo, mapagbigay ka, at may naibibigay ka naman, aabusuhin ka. Hindi ba niya alam na kung hindi siya ng abuso, baka mahulog ang loob mo, matuwa ka sa kanya, mas bigyan mo pa ng malaking pagkakataon sa buhay. Pero yung iba talaga, basta may pagkakataon, sisip-sip ng dugo ng kapwa, lalo di kayo mapagtiwala. At meron pa tayong mentalidad, minsan, mayaman ka naman di bigyan mo ako. Mayaman naman siya, hayaan mo, kuhanan natin. Hindi mo ba alam na yung mayaman nga ang pwede makatulong sa isang malaking paraan kung hindi lang siya maiinis sa'yo? Kung hindi lang siya makakahalata na pinagsasamantalahan mo siya? Pero ang ginagawa natin, makakupit lang, makakuha lang na ganyan, never mind na masira na yung relasyon. And we see a lot of this happening every day. And yet people ask God, bakit po kami mahirap? So nakita natin yung mga katamaran, pagpapabaya, sobrang paggastos, at hindi pagpapahalaga sa bawat oportunidad. Sa storya na ating binasa, sino ang inabuso? Yung tatay. Of course, representative of God yung tatay sa kwento. And in this life, everyone has a father or a mother or an equivalent. A brother or a sister, a friend, someone that can give resources and opportunities. Someone that can be abused if you are abusive. Tulad ng nangyari sa kwento. And many who remain or become poor usually abuse their very good fathers, whoever those fathers are. Inaabuso, dinadala, iniinis kung sino pa yung makakatulong. So, kung sino yung nakatulong na. Kung bakit yung nakakatulong na, yun pang aabusuhin. Napatunayan mo na pwede palang tumulong sa'yo. And why is tulong very important? Because we all need help. Sabi nila in the beginning and in the end. We need help.
Ang lahat ng nagtagumpay dahil maraming tumulong sa kanila. Hindi dahil magaling sila. Pwedeng isa lang yun. Magaling ka kasi. Pero ang daming magaling, walang pera. Ang daming magaling, dahop at gutom. Hindi lang galing yan. Dapat may galing ka, may sipag ka, at may natutuwa sa'yo para bigyan ka ng chance. Para bigyan ka ng tulong. Kung hindi ka nakakatuwa, kahit anong galing ka, walang mangyayari sa buhay mo. Kumisan nga, kahit hindi ka magaling, pero nakakatuwa ka, maraming darating sa iyong pagpapala. Kasi natutuwa sa iyo ang tao. So isa rin yan, pag lagi kang mahirap, wala nang magpautang sa iyo, wala nang tumulong, baka hindi ka nakakatuwa. Kasi siyempre ang tao, para humiwalay sa pera niya, sa bigas niya, sa kung ano man gusto niya ibigay sa iyo, mahirap gawin yun na. Kailangan, natutuwa siya sa iyo. Para siya magsakripisyo na gawin yun. Isa pa pong elemento ng paghihirap nitong taong ito was separation from the Father. Sino ba yung tatay niya dito? Yun ang source ng kanyang pera. Pero hindi lang yun eh. Yung tatay din ang source ng protection, counsel, wisdom. Bakit humiwalay itong taong to? Kasi gusto niyang maging independent. Kasi iniisip niya, may pera naman ako, so hindi ko na kailangan ng tatay ko, hindi ko na kailangan ng pamilya ko. He wanted to be left alone. And the problem with being left alone is that you lose the benefit of being helped. You could live foolishly without being checked. No? Kaya marami ngayon kahit mga Pilipino, ginagaya nila yung mga kabataan sa West. Pag may maganda ng trabaho, medyo malaking kita, gusto nang humiwalay sa magulang para mag-solo. And many people who are not trained to live without somebody checking, somebody giving wisdom and advice and balance, they self-destruct. Siyempre, ang ginagawa lang, lahat ng mga bawal dati, gagawin ko na ngayon, wala nang nakatingin. So, ang nangyayari, nahihiwalay. Proverbs 18:1, a man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise judgment. Ba't gusto mo mag-solo? Para magawa ko lahat ng gusto ko. At least yung tao sa kwento, ganun yung case niya. Ano nangyari nung nagawa niya lahat ng gusto niya? Nakabuti ba? Nakasama. Kailan niya nalaman? Nung tapos na. Ganun lahat naman yung napapasama. Tapos na bago malaman. Another element and way to poverty is excessive and foolish consumption, as we have already seen. Careless spending. Yung sinasabi nilang ubos-ubos biyaya, bukas, nakatunganga. Inuubos lahat. At ang hindi nila alam, there's a possibility of unexpected reversals. Dati kang may pera, pwedeng mawala yung pera mo. Dating click ang business mo, pwedeng mawala yon. Dating ang ganda-ganda ng kalagayan mo sa buhay, pwedeng mabaligtad yon. Because the events around you, the surroundings, can be reversed. Yung biglang-biglang naghihirap na hindi na nakaka-recover, kadalasan, madaling kumita ng pera, madaling magkaroon, akala nila laging magkakaroon, kaya inuubos nila. Kasi pag inubos, meron ulit bukas. Pag inubos, meron ulit bukas. Biglang bukas, wala. Sa makalawa, wala uling pumasok. 3 araw, wala na. So magbebenta ka na ngayon ng mga gamit mo. Kasi hindi ka handa. Kasi akala mo, laging meron. But people can fall on so-called bad times. Pwedeng mangyari yan. Pwede kang biglang dalawin ng masamang panahon. Sabi nga nila, pwede kang malasin. Ecclesiastes 9:11, the race is not to the swift or the battle to the strong. Nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Nangyayari yan. Pwede kang dapuan ng kamalasan. Ayaw nung ibang Christian Commission word na yan. Ano pang i-interpret mo sa Ecclesiastes 9:11 kundi kamalasan yun? Strong ka naman, hindi ikaw nanalo. Mabilis ka naman, hindi ikaw nanalo sa karera. Anong tawag mo dun? Isaiah 47:11, a possibility. Disaster will come upon you and you will not know how to conjure it away. A calamity will fall upon you that you cannot ward off with a ransom. A catastrophe you cannot foresee will suddenly come upon you. It is a possibility. Kaya ang tao kahit maraming pera, dapat may iniimpok, may itinatago, hindi mo alam. Kung nakuha mo pa sa nakakainis na paraan, pag naubusan ka, paano ka babalik?
paano ka hingi ng tulong? Hindi ko mo may pera ka, makikipagkasira ka na sa mga tao kasi hindi ka nakakatiyak na lagi kang meron yan. Hindi ko mo malakas ka, hindi ko mo ikaw ay makapangyarihan o sikat, babaliwalain mo na yung iba kasi pwedeng mabaligtad ang buhay sa isang iglap. Another element of the poverty that we see in the story is choosing low. Sa dami ng pagpipilian niya, ang pinili niya maging empleyado at pagpakain ng baboy. So siguro ang liit-liit din ng sweldo niya, kaya pagkain lang ng baboy, kinakaingitan pa niya. Marami pong mga tao, kaya hindi aasenso sa buhay, yung trabaho nila is very much beneath their qualification. At kahit pa sila magkaroon ng 1,000 taon ng pagtatrabaho, kung magkakaroon sila nun, hindi pa rin sila makakabili ng kahit kaprasong lote. Kasi yung talagang pinuntahan nila na ofisyo, mabaligtad man ang mundo, hindi sila kikita ng marami. So sa pananatili sa isang trabaho na ganon, nagiging choice mo rin. Kasi yung mga iba hindi pumapayag. Sasabihin nila, nandito lang ako kasi emergency lang. Kasi kailangan ko lang. Kasi pamatid gutom lang. Pero hindi ako desidido na nandito buong buhay. Ang mga taong nakakatakas sa kahirapan, yung nagpapasya na takasan nito. Pero oras na niyakap mo na yon, tinanggap mo na gano'n na nga yung buhay mo, ay wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. Magiging gano'n talaga ang buhay mo. Katulad niya, pinili na lang niyang maging gano'n. Marami pa namang ibang choices. Pero yun ang pinili niya. Marami po sa atin, nasa kinalalagyan natin ngayon kasi pinili natin. Kasi makikita mo, may kapatid ka rin naman, pareho kayo ng nilakihan na bahay, pareho kayo ng pinasukan na school, pareho kayo ng kinain, pareho kayo ng background. Pero bakit siya umasenso, ikaw hindi? Maraming elemento kung ba't nangyari yon, pero malaki din yung choice mo kasi. Halimbawa, aga-aga mo nag-asawa, ay pinili mo yan. Ang napangasawa mo pa, adik-adik, ay pinili mo yan. Kung ba naman mapula ang labi, nagustuhan mo na kahit adik-adik. Pinili mo. So may choice ka. Bakit ka ganyan ang naging trabaho mo? Pinili mo. Araw-araw naman, pwede mong layasan yung trabaho na yan Pero iba ko, mahirap. Niyakap mo na. Pero makikita niyo po, yung mga kapwa natin mahirap na umasenso kasi hindi sila pumayag. Hindi naman agad-agad nayayaman ka o aasenso ka, pero pag hindi ka pumapayag maging sobrang hirap, usually, pakakawalan ka rin ng kahirapan. Kasi ayaw din naman niya, pumapalag-palag lagi Ang gusto na lang niya, yung kayakap din niya. At saka yung pera, malulungkutin yan. Ayaw niyang pumupunta sa mga bulsang walang laman. Kaya yung maraming pera, yun ang nagkakapera. Kasi yung pera, ang hinahanap niyang pitaka, yung marami ring laman para masaya siya doon. Meron siyang ka-fellowship na pera din. Kaya sasabihin natin, ba't ba yung mayaman, payaman ng payaman? Yung pera kasi humahanap yan ng pupuntahan. At yung mayayaman naman, hindi lang mayaman yun for nothing. Usually, meron yan strategy, may hard work yan, meron siyang PR, marami siyang ginagawa, hindi lang basta nangyayari yan. Kaya hindi din dapat kinakainggitan, maraming sacrifice yan. So this guy chose to waste time and talent. He chose low. Getting so little for the job that he was having a hard time doing. A choice of vocation could lead to poverty. Kung anong piliin mo na maging hanap buhay, papel sa mundo, may economic twin yun, nakakambal, dahil yun ang pinili mo. Debasement and departure from one's better self is one character of poverty. Yung alam mo na meron ka ng mas mataas sa pinanggalingan, mas mahusay na narating, pero pumayag ka na lang na magkaaba-aba ka doon at ayaw mong umalis doon, yun ang nagpapahirap sa iyo. At kasabay nun, yun din ay patunay na naghirap ka na nga. Kaya dapat yung cycle na yun, matakasan. Another element of poverty, as in the story, is lacking support systems. Wala nag-support sa kanya Walang nagpaliwanag, walang nagbigay ng babala, at nung nagugutom na siya, walang nagbibigay. Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone." And if you like to extend that, it is not good for a young person to be alone. It is not good for anybody to be alone. Pag needy ka, walang tutulong sa'yo. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. But if you don't have a brother, you don't have a friend because of your ugali, edi walang tutulong sa'yo.
Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? The obvious answer is no. Pwede bang matiis ang magulang ang anak? Hindi. Pero ang anak nakakatiis ang magulang. So tiniis ng anak nito ang kanyang magulang, nilayasan niya, ayun, naghirap siya tuloy. Another way, of course, to remain poor is being refused and denied help. Kaya ang ating pamumuhay, mga kapatid, dapat lagi kang masarap tulungan, masarap bigyan. Kahit hindi mo kailangan yon, hindi mo alam kung pwede mong kailanganin sa pagdating ng panahon. Ang taong ito, hindi na natiling dukha. May nangyaring pagbabago sa kanyang buhay. What are the ways to and elements of recovery and wealth? Anong mga hakbang? Anong mga elemento ng pag-asenso? Luke 15:17. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and here am I starving to death?" Natauhan. Yan ang unang-unang hakbang para makatakas sa pagdurusa at kahirapan. Dapat kang matauhan. Dapat mong maunawa ang sitwasyon mo. Sabi niya, teka. Mabuti pa yung mga katulong sa bahay namin. Maraming kinakain at masarap at may sobra pa. Yung mga katulong ng tatay ko, ang sarap-sarap ng kinakain. Ako dito walang makain. Nakita niya yung pagkakaiba ng buhay niya kung malayo o kung malapit sa Ama. And of course, spiritually speaking, you can and should apply that. Naandyan naman ang Diyos, ba't ka mamumuhay ng malayo sa Kanya? Naghihirap ka tuloy spiritually and even materially. Samantalang yung mga malapit sa Kanya ay nakakapakinabang ng blessing niya. Another element to recovery and to wealth is knowledge or intelligence or wisdom, to come to one's senses. Realization of one's poor condition. Dapat kasi mapagtanto mo, maintindihan mo, oo nga, no? Bakit nga ba ako mahirap? Bakit ako nagdurusa? Bakit nga ba? And of course, awakening to the cause of one's poverty. Dapat mulat tayo at alam natin kung anong dahilan ba't tayo naghihirap o nagdurusa. Pag nalaman mo kasi yon, pwede mong bunutin yung ugat nun, pwede mong solven. Nakita niya na ang ugat ng kanyang pagdurusa, malayo siya sa kanyang ama. At lumapit siya sa kanyang masamang ugali at yun ang kanyang sinunod. Nagkaroon siya ng kaliwanagan. Namulat siya. At yan ay pinagtuturo sa mga libro, lalong-lalo sa mga wisdom books. Kailangan magising ka sa katotohanan. Kaya sabi niya sa Luke 15:18, I will set out and go back to my father, and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Sabi niya, bakit nga ba ako walang makain? Sa bahay ng tatay ko maraming pagkain, pati mga katulong, pasasa at sagana. Ganitong gagawin ko, uuwi ako. Maglalakbay ako, uuwi sa amin, at sasabihin ko sa tatay ko, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. So anong nagko-contribute sa recovery? Wise decision. A plan. A strategy to survive and to recover. And very importantly, acceptance of one's fault. Dapat aminin mo sa iyong sarili kung anong yung pananagutan at pagkakamali, ba't ka nalagay sa hirap at pagdurusa. Lagi mo na lamang nasisisihin iba. Laging iba ang mali, iba ang may kasalanan. Sabi niya, I have sinned against heaven and against you. Walang tao na makaka-recover habang hindi mo niya tinatanggap ang kanyang pagkakamali at hindi niya yun pinagsisisihan at inihihingi ng tawad. We begin recovery from there. We begin restoration from accepting who we are. At sabi niya sa Luke 15:19, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. Ang galing ng kanyang pagkakagising. Sasabihin ko sa tatay ko, nagkasala po ako sa inyo at sa langit, hindi na ako karapat-dapat na magkaroon ng mga karapatan bilang anak nyo. Ituring nyo na lang po akong empleyado. Tulad ng maraming empleyado dyan, sa inyo na lang ako magtatrabaho kaysa sa iba. Mas masarap pa ang buhay ko dito kahit ako katulong kaysa sa ibang lugar. So an element of recovery here is correct, humble, and truthful positioning
of oneself. Pag inilagay mo ang sarili mo sa tama mong dapat kalagyan, nagpakumbaba ka, tinanggal mo ang yabang, pagmamalaki, handa ka na nga na tumanggap ng pag-aayos ng Diyos. Luke 14:11, "For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." Another element to recovery and to wealth is seeking better employment or fruitful work. Changing employers. Wala namang nangyayari sa kanya doon sa kinakalagyan niya. Ba't mananatili siya doon? Sabi niya, teka, kailangan palitan ko to. Walang nangyayari. Di dapat ibahin ko to. Pinalitan niya. Luke 15:20, "So he got up and went to his father." What element to wealth and restoration? Desire. You should desire and decide for a better life, for a better deal. Kailangan mong hangarin at pagpasyahan na ayusin ang iyong buhay. Hindi pwedeng iba ang hahangad at magpapasya nun. Kaya kung yung anak, yung magulang ang may gusto na tumigil siya sa pagdadrag, siya naman hindi, wala mangyayari. Dadayain din niya yung magulang niya. Kahit pa siya ipadala sa rehab, 10 seconds pa lang doon, nahanap na niya yung pusher sa loob. Ang dami nga daw mga pusher dyan sa loob eh. Mas madali pa maghanap ng drug sa rehab center kaysa sa labas. May proteksyon ka pang pader. Ganyan naman ang mga hindi ba? Pag mahilig ka sa sugal, dali ka sa kabanatuan, wala ka pang 1 minute doon sa may gasolina, nakahanap ka din ng kapwa mo sugarol. Madali niyan. Kaya sayang, yung ang magulang ang gusto kang pag-aralin ng law, ayaw mo naman, walang mangyayari. Yung magulang ang gustong patinuin ang buhay mo, pero ayaw mo namang gawin, sayang, kailangan ikaw mismong gumusto nun, kasi buhay mo yan eh. So this person decided, after desiring, that he would like a better life. When you decide that you want a better life, you will make concrete steps to get it. It all happens in the mind, in the heart. Kailangan doon ka magsimula. Buuin mong loob mo na itong gusto mo. Kahit ka mahirapan, hanapin mo. Kesa maginhawa ka na nandun ka naman sa buhay na ayaw mo naman talaga. And another element to recovery is action. Hindi siya puro intention. Kumilos. Nag-aal sa balutan at umuwi. So heto na ngayon siya, papauwi na. Suspense. Ano kaya ang gagawin ng tatay ko pag nakita ko? Diba, ipahabol ako sa aso, bugbugin ako, pagalitan ako, sumbatan. Luke 15:20-24. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Alam niyo ang magulang, kahit ka pa lapastangan, kahit ka pa mali, kahit ka pa naglustay, nagkalat, pero makita lang niyang umuuwi ka, nagpapakumbaba. Siyempre yung magulang, mangingira lang pagka magulang. Kaya lang naman kumisa natitikis ka ng magulang mo nakikipagtikisan ka kasi, nakikipagtaasan ka pa sa magulang mo. Pero ikaw na mismo yung nagpapakumbaba, uuwi ka, tatanggapin ka ng magulang mo. Lalo't hindi na pumapasok pa lang, kayo po may kasalanan ito, kaya ako nagkaganito. Palang palayasi ka na naman. Pero yung tahimik kang umuuwi, para kang pinitpit na bawang, wala kang kasali-salita, sinong magulang ang hindi mababagbag ang kalooban? Anong ginawa ng tatay nung malayo pa lang yung anak? He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." Siyempre, practice siya na practice buong daan, so hindi niya nalimutan yung script niya. So naglalakad siya, "Father, I have sinned against you, against heaven." So nung dumating yung tatay, niyayakap na siya, script pa rin niya yung sinasabi niya. "Father, nakasala po ako sa inyo, hindi na ako dapat na matawag na anak niyo." Verse 22, but the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him." Hindi siguro sila Pilipino kasi hindi mo na naligo bago nagbihis. No? Kung Pinoy yun, mali. Paliguan ito bago bihisan. No? But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet." So, nakayapak na siya pa uwi. No? Nung umalis siya, umiilaw-ilaw pa yung takong ng sapatos niya. Ngayon, nakayapak na siya. Dati siyang may sing-sing, nabenta na. "Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Ang daming mga anak, literally nagdurusa dahil lang hindi kasi umuuwi. Nakikipagmatigasan.
O kaya, minamaliit nila yung pag-ibig ng magulang nila sa kanila, akala nila hindi sila tatanggapin uli. Akala nila hindi na sila papatawarin. So, nagdurusa sila na hindi naman kailangan. Kasi ang kailangan lang pala magpakumbaba ka at umuwi. At hindi lang magulang natin sa laman ng pinag-uusapan, lalo na ang magulang natin sa langit. Maraming mga tao nagdurusa kasi hindi lang sila nagbabalik loob sa Diyos. Kutakot-takot na hirap ang tinitiis kasi ayaw sumuko sa Panginoon. Ipinagpipilitan na mamuhay kasama ng mga baboy. Ipinagpipilitan na mamuhay ng malayo kahit nahihirapan. Pero oras na nagbalik loob ka sa Diyos, yayakapin ka niya, hahalikan, bibihisan dahil mahal tayo ng ating Ama sa langit. Hindi kailangan na pasanin mo ang hirap kasi meron tayong Ama sa langit. Kailangan lang magpakumbaba. Kailangan lang magbalik loob. So the poor man was received, forgiven, he was restored, and enriched. Akala natin yun na lang ang mahirap, hindi. Natatandaan nyo yung kapatid na naiwan sa bahay? Dalawa sila. Yung kuya na iwan, faithful sa tatay, faithful sa trabaho, laging nasa bukid, binabantayan ng mga hayop nila, mga patanim, mga ani. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya nagparty, hindi siya naglustay kahit kailan. Nung may party na sa bahay nila, dumating kasi itong anak na nawawala, may tugtog, may sayawan, may handaan. Eto na si kuya, pauwi na. Mayaman ba ang kuyang ito dahil nanatili siya sa tatay? Hindi rin eh. Let's take a look at another way to and another way of poverty. May isa pang mukha ang kahirapan. Hindi laging madusing at gutom. Hindi laging nangangayayat at malayo sa Ama. Luke 15:25-32. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. So niya, tikali ka dito. Anong nangyayari sa loob? Bakit may sayawan? Bakit may tugtog? Bakit amoy mabangong ulam? Umuwi na kapatid mo. Ipinagparty ng tatay mo kasi umuwi na. Matutuwa kaya si kuya? Verse 28, the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, come home, you kill the fattened calf for him. My son, the father said, you're always with me, and everything I have is yours. But we have had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. So sino ang mas mahirap sa magkapatid? Itong kuya. Ba't siya mahirap? Ito mong isinumban niya, hindi daw siya nagparty. Ni isang kambing daw, hindi siya humingi para hatayin at magkaroon siya ng barbecue. So ganoon, hindi ako nagpapasarap. Bakit siya mahirap? Because of self-disqualification from enjoyment. Nobody told him not to enjoy. Choice niya lang. So kahit mayaman siya, mahirap din. Yun naman pala, hindi naman taus-puso ang kanyang pagtitiis at pagtitimpi. Isusumbat din pala niya. Ibig sabihin, hindi naman talaga taus-puso. Even religiously speaking, mga kapatid, may ganitong katotohanan. May dalawang uri ng anak ng Diyos. Yung isa, nagkakamali, lumalayo, pero nagsisisi, nagpapakumbaba, bumabalik. Meron naman, hindi umaalis sa church, nandun araw-araw. Laging nagsaserve, laging kumakanta, laging tumutugtog, laging nagtuturo, pero puro reklamo sa buhay. Sino ba may sabi sa kanya, huwag siya mag-party? Sino ba may sabing sakalin niya ang sarili niya sa mga nakakasakal na mga pamburol? Sino ba may sabing huwag siyang magsaya, magpakulay ng buhok? Huwag siyang maglagay ng gel o maglagay ng mga spark. Sino ba may sabi sa kanyang magmukha siyang bangkay? Pero akala niya, yun ang kabanalan, yung hindi mag-enjoy. Kaya sabi tuloy sa kanya ng tatay na representative ng Diyos, sino ba may sabi sa'yo huwag ka mag-party? Sino ba sabi huwag ka mag-enjoy? Andiyan naman lahat Choice mo yan. Ayaw mong tumawa, ayaw mong sumayaw. Tapos ngayon nagagalit ka, sumasayaw, tumatawa, nagpa-party. Inggit ka lang siguro. Akala mo mas nakakatuwa ka dahil ganyan ka. Pero yung ugali mo naman, judgmental. Ang ugali mo naman, separatist. Nakita mo may party, ayaw niyang pumasok.
Lumabas pa yung tatay, ba't ayaw mo pumasok? Nandito ang kapatid mo. Kayo na lang. Hindi ako nagpa-party. Di ba? Maraming ganyan relihiyosong tao, mga kapatid, ayaw sumali sa kasiyahan. Akala mo mas banal pa sa Diyos. Nagagalit pag may nagkakasiyahan. Nagagalit siya pagka yung mga makasalanan napapatawad kasi sa tingin niya siya ang dapat kumuha ng blessing. Pero ang totoo noon, pareho lang sila mahirap. At sino pa ang mas mamamahal ng tatay? Kahit yung nagkakamali, pero nagpapakumbaba. Pero yung self-righteous, judgmental, separatist, anong nakakatuwa doon? So, dapat din tayo mag-isip-isip. The story usually has very evangelistic value. But these stories are so powerful, you could read many layers of meaning in them. Ang dami-daming kahulugan sa buhay. So, he was poor for not asking for what he wanted. That's one of the forms of poverty. James 4:2, you do not have because you do not ask. Choice mo rin. Gusto mo yan eh. So it's a poverty by choice. May mga mayayaman ganito, literally and materially rich, pero saksakan ng kuripot sa sarili. Kupas na yung bulaklak dun sa kanyang duster, ayaw pang bumili ng iba. Pero may pera. Ang dilim-dilim ng bahay, ayaw magbayad ng kuryente, may ibabayad naman. Ayaw kumain ng masarap na ulam, puro recycle. Pag tuloy pinasok na magnanakaw, ang daming nananakaw sa kanya. Ang dami niyang iniipon para sa iba. Maraming mga tao, may magaganda sasakyan, pag umuulan, ayaw gamitin. Baka mabasa. Tapos naglambitin sa mga tricycle at mga bus at kung ano-ano nangyayari sa kanya. May sasakyan. Ba't hindi mo sambahin yung sasakyan? Sasakyan, I worship you. May sapatos, pag may baha, hawak-hawak yung sapatos para huwag babasa, kahit matungtong na niya ng mga bote, bakal, mga latang mahiwa-hiwa na yung paa niya, kasi yung sapatos para huwag babasa. Pero yung iba naman, unawaan natin sa kahirapan, hindi na makakabili ng iba. No? Pero yung may ibibili ka naman, ba't tayo mong gamitin? Kaya ganyan na rin yung sinasabi natin, ang gaganda ng mga plato, nandun sa platera, tapos ang kinakainan, tansan. Ayaw na magasgas yung plato niya. Ganun talaga yun. Pag binibigyan ka ng Diyos ng blessing, gamitin mo, hindi ang yaman-yaman mo, pero hindi ka naman feeling rich. Feeling poor ka pa rin, binabaliwala mo yung blessing na ibinibigay sa'yo ng Diyos. Anak ng mayaman, pero asal mahirap. At ganun din mga kapatid, spiritually. Anak tayo ng Diyos, pero kumisan asal tayo, anak mahirap. Lagi ka na lang nagwo-worry, lagi ka na lang natatakot, parang walang Diyos. Lagi ka na lang nagdududa, parang wala siyang mga pangako. So bakit pa tayo naging anak ng Diyos? Kung yung mga privileges na yun, hindi mo enjoyin sa buhay. Tapos lagi kang nakasimangot, lagi kang walang kibo, lagi ka dyan na hindi masaya. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life, because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of his life that God has given him under the sun. Hindi galit ang Diyos sa nag-e-enjoy. Kaya lang, earn it. Share. Give to others. But the Bible tells us that life is so precious, it must be enjoyed as well. So, be rich. But importantly, feel rich. Ano po ang mga application nito sa ating buhay? Tayo kaya yung anak ng sarili nating magulang at nakikipagtikisan tayo at lumalayo? Panahon na para mag-isip-isip at manumbalik. Baka tayo nagdurusan ng hindi naman kailangan kung magpapakumbaba lang tayo. Kahit yung magulang mo yun, superior mo sa trabaho, manager mo, employer mo, ba't ka makikipagtikisan? Superior mo yun. Lumagay ka sa tama mong lugar para ka tumanggap ng kanyang pagkalinga. O maaari naman na yan na yung spiritual, nabubuhay tayo ng malayo sa Diyos, mahirap tuloy tayo. Maraming kahulugan. Ano kaya sa buhay natin ang kahulugan yan? Tayo kaya yung magulang? O tayo kaya yung isang kapatid? Sa biglang tingin, parang walang problema, pero ang laki pala ng problema sa ugali. Kasi hindi mapagpatawad, hindi maibigin, mahilig pang manumbat, nagdurusa nga, pero iniipon lang pala yung sama ng loob. Alin kaya sa dalawang anak ang mas masarap kasama at mas katanggap-tanggap sa magulang? Magulang man natin yan sa lupa o magulang sa langit? Ama namin, salamat sapagkat sa mga kwentong ito, maaari kaming matuto. Turo mo sa amin ngayon kung ano po ang personal na mensahe niyo sa amin
para pakinabangan namin itong kwentong ito, preserved in the Bible, told by the Lord Jesus Himself. So we pray, Father, that we may harvest the spiritual fruit that reading it and discussing it can give to us. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, isipin, hingin sa Diyos ang personal application ng kwentong ito na hitik sa mga gininto ang aral. Lord, as we pray silently before you, may you touch each one and make this message relevant to each and every life represented here. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang An Anatomy of Poverty and Suffering. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.